Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Merong nagtanong, ano daw ba ang mas mura? Magpa-renovate o gibain mo na lang, no? Tapos gawa ka na lang ng bago. E di pag-usapan natin, no? Kung ano ang kasi hindi natin masasagot talaga 'yan, no? Kung ano ang mas mura at ano mas mahal kasi maraming depende. At yung mga depende na yon ang tutulong sa iyo na mag-decide. So pag-usapan natin kung ano yung mga dependencies para makapag-decide ka at kung saan ka makakamura kapag nasagot mo itong mga tanong na ito na sasabihin ko sa iyo. Check this out. Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ang unang tanong ito, gaano ba katanda na yung bahay na yan at saan siya gawa? Okay. So, kung yung bahay na yan ay gawa sa reinforced concrete at mga 10 taon pa lang, ba maganda pa naman. Maganda pa talaga yan. At baka mas makakatipid ka kung i-renovate mo lang siya. O nga pala, pag sinabing renovate sa Pilipinas, ang daming ibig sabihin sa ating mga Pinoy. No? Pero ang totoo, technically, ang renovation is minor lang siya na trabaho. Alteration lang yan. No? Skin deep lang. No? Ibig sabihin, papalitan mo lang yung kulay, no? Kung may mga kahoy na partitions, baka inalis mo lang tapos pinalitan mo ng bagong partition or inopen mo lang. Yun yung technical na term sa National Building Code. No? Pero kung sa Pilipino kasi kahit i-extend na, no? Kahit na baguhin na talaga yung itsura, renovation pa rin ang tawag. So, pangatawan na natin yun. Yun yung alam nyo eh. No? So, whether yan man ay expansion, no? O kaya naman ay major pagbabago doon sa sa structure niya o kaya facelifting lang, ditawagin na lang natin talagang renovation. So, balik tayo sa topic. Kung yung bahay ay maganda pa yung structure, baka maganda, na lang, no? I-keep mo yung structure niya. No? Sino makakapag-determine kung okay pa yung structure? The engineer, no? Structural or civil engineer, pwede mong ipa-examine sa kanya yung bahay. Engineer, tingnan mo nga tong bahay ko kung matibay pa. Yan. Kung matibay pa kasi plano ko, i-make over na lang. Mas makakatipid ka doon. So, yun yung una, no? Kung makita ng isang professional na matibay pa siya. No? At kung tatagal pa siya ng another 2-3 decades or isa pang lifetime, mas makakatipid ka kung i-renovate na. Pangalawa, no? Sino bang gumawa? Sino bang gumawa ng bahay? Yan ba ay ginawa ng professional? Meron ba yung building permit nung araw? Yan ba ay mayroon pang existing blueprint? Kung ganon, mas madali mong makikita ng professional, ng iyong arkitekto, kung ano ang talagang kalidad ng pagkakagawa. So kung maganda yung quality ng pagkakagawa na luma lang, mas makakatipid ka kung mag-touch up ka lang tapos palitan mo lang yung mga lumang component tapos restore lang. Tawag doon restoration. Kung hindi naman pa 100 years old yan bahay na yan. Kung let's say mga 30 years pa lang yung bahay na yan, minor retrofitting siguro ang i-require. Pero kung yan ay designed and built by a professional nung araw, sulit pa yan na i-restore mo. Mas makakatipid ka doon. Pangatlo, no? Ano ba ang priorities mo? Yung masunod yung gusto mong layout o
pangatawanan mo kung ano na ang meron dyan. Pero kung ang gusto mo, masunod yung gusto mong layout, ipagiba mo na yan. Pagiba mo na. Mas makakatipid ka kasi gagawin mo na ngayon yung gusto mo. Mura lang naman magpagiba. Lalo na kung mga 2 palapag lang, madali lang yang magpagiba. Mga ilang daang lang na libo ang kailangan mo. Pero kung gusto mong gawin yung gusto mo, tapos may structure na, baka mahirapan ka kasi. Kaya mas makakatipid, mas makakasulit ka kung ipagiba mo na lang yan. Kung ang gusto mong mangyari talaga, yung gusto mong layout na, hindi yun yung structure na makakapagbigay sa'yo ng gusto mo. So, yan yung isa pang tanong. Gusto mo ba masunod yung gusto mong mangyari talaga? Pangatlo, gaano ba ka-importante yung ano na yan, bahay na yan? Meron bang historical significance, relevance yung bahay na yan? Gusto mo bang i-keep yung heritage? Baka ancestral home nyo yan. Baka marami kang memories na gustong i-keep. No? So, kung gusto mong gawin yon at yung bahay na yan ilang generations na yung lumipas, buhay pa, tapos gawa pa yan sa kahoy, mas mahal. No? Mas mahal i-restore yan. Pero, sulit naman yun, no? Kasi, na-preserve mo yung heritage ng inyong pamilya. Kung yan ang, yan ang gusto mong mangyari. No? Babalik ka uli doon sa number 3 na binanggit natin. Gusto ba talagang masunod yung gusto mo o gusto mong i-preserve talaga yung bahay na yan? So, kung ganun talaga, matanda na yung bahay, material ay kahoy pa, tapos gusto mo siyang i-preserve, mas mapapagastos ka, no? Kapag ka ganun ang gagawin mo. No? Okay. So, isa pa. Ikaw ba ay handa sa maraming mga sorpresa? Kasi, kapag yung bahay ay hindi mo na inabot kung paano ginawa yan, tapos i-renovate mo, tapos habang nire-renovate, ang dami mong makikitang sorpresa, ay, hindi na pala mag-work ito. Ay, ito palang, sabihin sa'yo ng contractor mo, ay, ito palang posting ito, ay talagang bulok na yung mga bakal nito. Ay, isang pukpok lang, durog na. So, kung ganun ang sitwasyon, tapos iingatan mo pa siya, or ikikip mo pa siya, i-retrofit mo yun, no? At mapapagastos ka. No? So, kung ganun ang sitwasyon, ayaw mo ng maraming sorpresa, might as well, gibayin mo na lang yan. No? Mas makakamura ka pa. So, kung i-weigh natin sa mga nabanggit nating mga tanong, kung pag-uusapan natin ay structure, more or less, no? Kapag ka ang structure ay okay pa, no? Kung okay pa, no? I mean, kung sinabi ng isang professional na yung structure mo ay tatagal pa uli ng isang lifetime yan, no? Hayaan mo na yung susunod na generation na mag-decide, no? Masulit yan na i-renovate mo na lang. Okay? Kung ikaw naman ay may sapat na budget, tapos yung kondisyon ng bahay, hindi mo talaga matiis na, hindi mo na ma-attain tignan yung bahay na yan. At pagkatapos, hindi niya na ibibigay yung comfort na kailangan mo, at sinabi ng isang professional na yung bahay na yan ay hindi na safe, yun ang major factor. Ipagiba mo na yan. At magpatayo ka na lang ng bago, mas makakatipid ka doon. So, depende, no? Hindi natin masasagot ng direkta, pero yun yung mga major considerations, yung mga binanggit kong mga tanong na ikaw ang makakasagot. Okay, so maraming salamat po. Sana natuto kayo at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na content natin. Isang maiksing kwentuhan na makabuluhan. Okay, so maraming salamat. Ingat po tayo lahat hanggang sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!